Good morning guys. For today's video nga pala guys ay samahan nyo akong ihatid yung baby ko sa trabaho niya sa Paranaque. Dito pala kami ngayon sa Mandaluyong. Dito kami nag-start mag video. So ayan, kung mapapansin nyo, papasok na kami ng tunnel ng Mandaluyong. Ang gamit pala natin guys si Raider 150 Curve. Ang pangalan pala ng motor na to ay Happy. May konting issue pala ako sa kanya guys, abot sa kanyang shock. Masyadong malambot yung shock ng Raider 150 Curve. Mabilis siyang mag-bounce, lalo na kapag konting lubak. Pag nadaanan mo siya, bigla siyang umi-ekis. Kaya ang magandang gawin dito guys palitan ng shock sa ulian. Pero actually magpapalit naman talaga ako ng shock sa ulian. Pinag-iisipan ko pa kasi kung ano yung ipapalit kong RCB shock ba o TRC. Tinitimbang ko pa kasi yung dalawa kung ano yung mas maganda, kung mas maganda ba yung RCB shock o kaya TRC. Yung kasing TRC yun, nakikita ko kasi yung mga video sa YouTube ng TRC, meron siyang timplahan ng lambot saka yung tigas. Meron siyang pihitan para kung ano yung gusto mong tigas o kaya kung anong gusto mong bounce, kung mabilis ka o mabagal na bounce, pwede mo siyang i-adjust. Ito kasing stock shock ng Raider 150 Curve is wala siyang ganun. Kaya pagka itry mong diinan yung ulihan ng upuan ng motor mo, nakikita nyo agad yung resulta na ang bilis niyang bumalik. Napakalambot talaga niya, lalo na kapag may angkas pelas, may karga kayo. Tulad ko, lagi ako naglo-long ride, umuwi ako ng probinsya, tapos nakasakay pa yung baby ko sa likod, tapos meron pa kaming GB box na punong-puno ng gamit namin. Kaya yun, nararamdaman ko talaga yung hindi magandang performance ng stock shock ng Raider 150 Curve. At saka dito naman sa harapan, okay naman yung bounce niya, sakto naman, hindi naman siya matagtag. Ang issue lang dito sa harapan na to, kung nakikita nyo yung tornilyong malaki na yun sa leeg ng pinaka motor natin, doon mabilis lumuwag, kaya gumagalaw yung manibela niya, malikot siyang i-drive pagka matraffic. Yung pang isang issue dito, yung tornilyong malaki na yan, lumuluwag yung ilalim niya. Hindi ko alam kung bakit lagi, siguro nakaka 10 paigpit na ako dun sa na yan. Nung bago pa lang itong motor na to, nung bagong kuha ko pa lang ro, ganun na agad yung naging issue nito. Lumuwag agad yung hindi ko alam kung anong tawag dyan sa may higpitan dyan sa leeg na yun, ng motor na yun. Yan, lumuwag agad siya, kaya pala ako ganun, parang ang likot ng manubela, kahit mabilis na malikot. Pero nung pinahigpitan ko siya, nakakapagbitaw kami pa ako. Tapos ngayon, ayan, yun na naman, maikpit na naman. Tapos kapag pala nalubak tayo guys, mayroon dyan tumutunog, hindi ko alam kung sa headlight ba yun o sa may shock na yan sa may harapan, yung tumutunog na yun. Pag hindi kung alam mo yung bigla ang kaldag na, kunyari sa harapan mo dyan may kaldag, biglang mabibigla ka na tuk, gumagano siya, may tunog siya na gano'n. Hindi ko alam kung ano yun, kung sa shock ba yun sa harapan o sa ilaw, o din sa may pinaka-ilaw na yan na may plastic na nagdidikitan, ganun. At saka isa pa guys, yung isa ko pang issue dito sa motor na to ay yung yung gulong niya, napakadulas yung stock tire ng Raider 150 Curve, lalo na kung basa yung kalsada, napakadulas na talaga. At saka yung pagka namereno ka pala ng biglaan, umi-slide yung gulong niya, naglalak siya. Yun din ang isa kong issue dito sa Raider na to. Tapos dun pala sa alam niyo ba yung tapalodo dun sa likod, di ba meron tong kabitan ng plaka, yung nakakabit dun yung plaka natin, di ba? Tapos kapag kumaldag, ang ingay nun, talaga. Kaya ang ginawa kong solusyon dun guys, bumili ako ng parang nabitan ng plakat pero lalayo sa may tapalodo, ganun. Bumili ako nun, talagang 100 pesos. So ayun, nawala yung ingay ng plaka pag kumakaldag tayo sa likod, kasi pinaglayo ko yung tapalodo tsaka yung plaka. Tsaka isa pang naging issue ko dito guys,
Ang ayoko pa dito is yung tapalodo niya sa likod hindi pantay sa gulong. Kaya ang ginawa ko naman, nilagyan ko lang ng washer yung tapalodo ron sa likod. Sa tornilyo niya, nilagyan ko ng washer para dumiretso siya. Gumawi siya ng konti sa kaliwa. Kasi nakagawi siya ng todo sa kanan. Ang ginawa ko lang solusyon, nilagyan ko lang siya ng washer. Hindi ko alam kung ilang nailagay ko, kung dalawa ba o isa. Tsaka pala guys, yung kadena guys, ang bilis niyang lumuwag. Kung tipong kunyari kaya ikpit mo lang ngayong araw na to, bilang ka lang ng 3 araw, luluwag na naman siya. Ang kapangitan pa kamo dito sa kadena ng Raider, kapag ka lumuluwag siya, sobrang ingay kapag ka nalulubak ka. Kung tumatama yung kadena niya sa may pinaka swing arms niya, lumalagapak siya doon. Kaya ang gagawin mo ngayon, higpitan mo na naman yan. Kapag ka naman sumobra ka ng higpit, pag nalubak ka, hindi nga siya tatama doon, hindi siya mag-iingay. Pero ang problema naman nun, hihirapang umikot yung gulong mo kasi sobrang higpit ng gulong ng kadena. Kaya yung gulong, mahihirapan siyang umikot. Kaya ang ginagawa ko, tinitiis ko na lang, hinahayaan ko na lang siya na. Kasi kapag ka lumuwag ng konti lang yung kadena, pag nakaldagan, ingay-ingay. Meron naman solusyon dun guys. Iba kasi nilalagyan nila ng roller. Bibili sila ng RCB na roller. Ayoko naman nun kasi parang ang baduy naman kasi tignan nun. Tsaka ang mahal-mahal pa yata ng roller na yun. Kaya ang ginagawa ko na lang, after 1 month, hinihigpitan ko na lang siya ng 2 ikot or kalahating ikot. Ganun na lang yung ginagawa ko. Pero yung ingay na yun siguro, natural na siguro sa Raider 150 curve yun. Kasama na siguro ng Raider yan. Tsaka nga pala guys, hindi nyo napapansin guys, ito palang motor ko ay naka big elbow nga pala siya. Naka-stock canister lang siya na tinanggalan ko siya ng catalytic. Yung catalytic pala guys ano lang siya, mga 3 inches yung haba niya, tapos para siyang mga yero na maninipis. Alam niyo ba yun sa oil cooler natin na yan, ganun na itsura niya, ganun lang kalambot yung yero niya. Tinanggal ko pala ito na naka 1,000 pukpok lang siguro, ganun siya kahirap tanggalin. Pati naman guys sa stock elbow naman ito guys, wala na rin pang catalytic. Malutong naman siya, pero hindi lang siya katulad ng lutong ng big elbow. Malutong din naman yung stock na elbow ng Raider 150 curve na tatanggalin nyo yung catalytic, malutong din siya. Kaya lang iba lang talaga yung lutong ng big elbow kasi kita nyo naman yung stock, diba, ang payat lang yun, tapos yung big elbow ang taba. Kaya yun ang dito na pala tayo guys, malapit na tayo sa trabaho ng baby ko. Malapit na tayong makarating sa destination natin. Nandito na pala tayo ngayon sa service road yata to, kasi yung katabi nito is Skyway. Hindi ko alam kung service road ba to, siguro service road nga to kasi Skyway yung katabi natin Ayan, nakikita nyo naman yung daloy ng mga sasakyan. Halos parang tayo lang yung dumadaan, para tayo naka expressway. Ang linis-linis ng kalsada, walang ka-traffic. Sana ganito lagi, no? Para yung biyahe natin na 2 oras, nagiging kalahating oras lang. Hindi kagaya pagka rush hour kasi grabe yung traffic talaga. Talagang maraming umiinit ang ulo na mga driver. Yan, dapat ganito lang talaga dapat yung daloy ng mga sasakyan. Ayan. Yung pailan-ilan lang, tapos walang traffic, walang sakit sa ulo, walang init ng ulo, diba? Yung ayan, para rides ka lang ng ano lang, simple lang, ganyan lang. Ayan, ang gandang dumaan pag ganito yung kalsada, napakalinis, walang hassle, walang ka-traffic. So ayan, hindi ko alam kung Parañaque na ba to o Taguig, hindi ko alam kung anong lugar na to kasi wala hindi ako matatandaan sa mga lugar kaya hindi ko alam kung ano to. Ngayon pa lang ako nakapunta dito, kaya pero alam ko Taguig pa to ano yata to, kung hindi ako nagkakamali, pa Bikutan o Lower Bikutan. Ito yata yung lugar na to, pero hindi ko alam.
So ayan pala guys, sa lugar na to ay matraffic na kasi dyan na yung labasan ng Skyway. Meron diyang exit ng Skyway. So yan, kaya matraffic sa lugar nito. Lagi yan guys, araw-araw yan. Kasi may traffic doon kasi yung mga lumalabas sa Skyway. Kaya yan, traffic. Pero okay naman din, saglit lang naman. Hindi naman yung sobrang tagal na kagaya sa EDSA na forever. Dito naman gumagalaw naman yan. Kung nakikita nyo yan, diba umuusad naman. Sa EDSA kasi uusad, hihinto ng kalating oras. Uusad ng isang minuto, hihinto ng kalating oras. So dito hindi naman ganun. Ayan, usad naman. Tsaka meron naman diyang traffic enforcer sa may ano dyan, kaya namamando nila yung traffic. So yan, pagka lagpas natin sa traffic na to, andyan na yung trabaho ng baby ko. Sa kabila niyan, andyan na yun. So malapit na guys, mga kung wala lang traffic baka 1 minute nandun na. Ayan, grabe yung traffic no guys. Yan ang nagbibigay ng init ng ulo ng mga motorista at lahat ng mga driver. Kaya dapat tayo, ano lang tayo, kalmado lang tayo palagi. Kahit traffic man yan o hindi, dapat palagi tayong kalmado lang. Huwag tayong iinit ang ulo. Kailangan masaya lang tayo palagi. Huwag nating idaan sa init ng ulo kasi wala namang mangyayari kung nag-iinit yung ulo mo, makakasakit ka, magkakaproblema pa kayong dalawa, di ba? Wow, ang ganda naman ng jeep na to. My favorite color. Ang ganda sa mata. Pero soon siguro balang araw magkakaroon din tayo niyan. Luma na yun, di ba? So ayan na guys, pagkalagpas natin dyan sa traffic na yan, ayan na, doon na yung baby ko, doon na yung building na pagmimitingan niya. Malapit na, konting tiis na lang. So actually binapawisan na rin ako mainit din pagka ganitong traffic, mainit kasi yung mga singaw ng makina ng sasakyan, yun ang nakakainit. Pero hindi naman mainit yung panahon, nakitang kita nyo naman, diba? Kulimlim. Umulan pa nga kayo ng madaling araw di ba? Ayan, yun sabi kong Skyway guys. Ayan, labasan kasi ng Skyway yan. So ayan, kakaliwa tayo dyan. Pagkakaliwa, konti na lang, doon na yung trabaho ng baby ko.
nga guys, naihatid ko na yung baby ko sa trabaho niya. Ngayon pauwi na ako. Hindi nyo nga pala alam guys, itong Raider 150 ko pala naka big L. Ang sarap sa tenga ngayon ng tunog ng stock canister niya, pero wala siyang catalytic. Hindi ko alam kung naririnig niya pagka binibirit sa lutong niya. Kahit pagka nag-linear siya, talagang talapak ng tambuti niya, rinig na rinig. Hindi kagaya nung naka-stock to, kahit walang catalytic, pero may lutong naman din siya kung naka-stock ka na elbow tapos walang catalytic yung canister mo, malutong naman din. Kaya lang iba talaga yung lutong ng mga big elbow, kasi alam nyo naman kung gaano kalaki lang yung stock elbow nito, di ba? Mapayat lang siya. Ito kasing big elbow mataba. Ito ayan, nakikita nyo ba yan yung SC project na yan? Ganyan yung taba niya. Sa December gaganyanin natin tong ating motor. Kakabitan natin ang SC project pang New Year ba, para maganda yung bombahan natin sa December, sa salubungin natin yung bagong taon. Papalitan natin siya ng SC project. Pero hindi naman natin totally gagamitin yun ng pambiyahe, pang December lang yun. Kakabit lang natin siya dito para yung swerte pumasok sa atin, para pahingayin natin yung New Year. Tsaka itatry ko din kung maganda ba dito sa Raider 150 Carb yung SC project, kung malutong ba, kung malagapak ba. Hindi lang bawal mag open muffler sa sana naka open muffler tayo ngayon. Mas masarap kasi sa tenga yung naririnig ko ng tambucho. Kaya ang ginawa ko sa tambucho ng stock, tinanggal ko yung catalytic niya. Madali lang naman siyang tanggalin guys. Siguro mga naka 1,000. Ano nangyari din? Nabangga. Naka 1,000 mahigit lang akong pokpok siguro bago ko siya matanggal. Ano lang yun guys, mga 3 inches na yung haba niya, tapos yung niya medyo mataba lang siya, ganun lang siya. Tapos siya, parang yero siya naman yung nipis na ganun yung metal na ginamit sa kanya. Pero pagka natanggal niya naman ngayon, mapapasigaw na lang kayo na ang sarap sa tenga. Pero hindi nyo na siguro may iwasan na hindi mapukpok yung kamay mo, kasi ako nagpukpok ako dyan, napukpok ako niya 1 beses. Pero ang ginawa ko na lang, nilagyan ko na lang ng plies para hindi ako mapukpok ng laging pukpok na ang sakit pa naman mapukpok. Isipin mo martilyo, pukpok mo sa kamay mo. Pagtanggal ng catalytic pala guys, mura na lang din kayo. Mahirap-hirap din siyang tanggalin, akala nyo lang madali. Pakinggan nyo guys ha, ang lutong nya. Tapos magbibig elbow kayo, pero kung wala pa naman kayong big elbow, okay din naman siya sa stock. Malutong din naman siyang sa stock, pero hindi lang alang kagaya sa big elbow na malutong talaga. Ayun, naririnig nyo ba yan guys? Kapag hinato mo, tapos kapag nagminor ka, yung lagapak ng tambucho, di ba? Ang sarap sa tenga, di ba? Oops, ayan, yan lang ang delikado guys pagka naka-lowered yung motor nyo tapos naka big elbow kayo. Sasahid talaga kayo sa mga ganito, lalo na yung hindi nyo alam, tapos bigla na lang kayo makakaldag na hindi nyo alam. Sayad talaga yung tambucho nyo, may baka sakali mabutas pa yan. Kung minalas-malas ka, baka mabutas pa yan. Uy, bakit baha? Bakit baha dito? Ay,
Sana naririnig nyo guys, sana naririnig sa video natin. Lutong, di ba? Di ba? Lutong niya guys, di ba? Tsaka may dagdag siyang ano, siguro kung ako lang siguro nakakaramdam, pero para sa akin kasi parang madagdagan yung hatak niya, parang gumaan siyang humatak compare sa stock. Yung naramdaman ko dito sa Raider 154. Kasi ano to, tinaspid ko to dati, may angkas ako tapos may laman yung BB box ko sa stock, ano, sa stock elbow niya, tapos canister na walang catalytic. Ang top speed ko lang ano lang 100 ano lang 26, sagad na yun ha. Tapos dito sa big elbow 128, pero meron pa ibubuga yung makina, hindi pa siya sagad. Kaya ayun, siguro para sa akin parang madagdagan yung hatak niya. Ayan o, lalo na pag ganyan kalalaki yung hams, tapos naka lowered kayo, tapos naka big elbow kayo, sigurado yung sasayad dyan 100%. Ang problema ko nga lang dito sa big elbow ko guys, sumasayad sa may preno. Siguro ano yung gawa yun ng ano, kasi hindi kasi nakadiretso yung pagkabit ko sa may spring niya. Kasi pag diniretso ko kasi yung kabit sa spring niya, tumatama yung ano, yung heat guard natin, tumatama sa spring. Kaya ang ginawa ko, niliis ko na lang yung spring para yung heat guard natin may kabit natin kahit pa paano. Kaya ngayon ang problema ngayon, hindi ako makapagpreno ng madiin kasi sumasayad sa big elbow ko. Ayan o, kaya ginagamitan ko na lang ng preno sa harapan para mapigil naman yung ating motor. Pero pag sa hulihan kasi hindi ko siya mapreno ng matodo, kasi natatakot ako sa big elbow, baka bigla na lang sumingaw. Pero pag ano, ayusin ko din to, baka idiretso ko na yung spring, kung ano, tatanggalin ko na lang yung heat guard, o kaya ipapatong ko sa spring yung heat guard. Pero bahala na, gagawa na lang natin ng paraan, diskartehan na lang natin. Pero yung ibang nagkakabit kaya ng big elbows, ang ganda na binibili, no? Kasi isipin mo, okay naman yung pag-install yun, o sa pag-install lang siguro natin, no? Baka hindi lang tama yung pag-install natin, kaya ganun, kaya tumatama. Mahalaga pa guys, di ba? Sarap sa tenga, ang lutong. Dito tayo ulit, mag C5 tayo ulit, kasi pagka dumiretso tayo sa BGC, traffic din masyado. So tayo C5. Maraming salamat pala sa inyong panonood guys. Hanggang dito na lang muna ang ating video. See you sa next vlog. Josh Motovlog. Ride safe.